Hallelujah! Manatili po tayong nakatayo. At tayo ay magpo-proceed sa ating declaration. So let us shout. Ipahayag natin ang ating pananampalataya sa umagang ito. Ready? I declare that God is bringing about new seasons of growth in my life. New doors of opportunity. New relationships. And new levels of favor are in my future. I have the DNA of a winner. I am wearing a crown of favor. Royal blood flows through my vein. I am the head, never the tail. Above, never beneath. I declare no weapon fashioned against me, now or in the future, shall prosper. Every tongue that rises against me is condemned. Every battle in the heavenlies are already won in my favor. Every negative things in my life diminishes and dies. Poverty dies. Sickness dies. Stagnancy dies. And superabundant prosperity comes. These are all my declarations. In Jesus Christ's name, Amen. Hallelujah. Sabihan mo nga ang tatlong tao, you are blessed forever. Makakaupo na po kayo. At sa pagpapatuloy ng ating topic, tayo ay nasa first Sunday of February. Sino dito ang excited na alam mo marami ka pang mararanasan ng mga dakilang bagay sa Panginoon? Can I have your amen? So tayo po ngayon ay magtutungo sa ating declaration ng Luke chapter 4, verse 18 to 19. Okay? So, ready? Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Jesus Christ is my Lord. He is Christ the rock. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! So very special po ang linggong ito, first Sunday of February, and this is also our celebration of our first fruit. Another expression of our worship to God, our obedience and expression of our faith. So yung buong isang buwan ng month of January, ito ay inaalay natin sa ating Panginoon. Ang sabi ng Proverbs chapter 3 verse 9 and 10, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops, of all your produce. Then your vats will be filled with overflowing, and your vats will brim with new wine. Ang Panginoon ang magbubuhos ng masaganang pagpapala para sa mga ani ng or harvest ng buong isang taon ng 2024. Amen? So praise the Lord, at I believe marami po sa atin ay we are all ready to give to the Lord our first fruit. Mamaya po ay gagawin po natin yan. At yung pong mga prepared to give their first fruit, pagkatapos po ng atin pong tithes, offering, and portion, ibibigay po natin ito. So wag po nating isasama yung mga first fruit offering natin sa ating tithes, offering, or portion. Mamaya po ay sabay-sabay natin itong ibibigay at tayo po ay tatanggap ng declaration mamaya. So praise God. Ang topic po natin na pag-uusapan sa umagang ito, entitled On Fire for God. Because Full Blast 2024 is all about being all out for God. It's all about being on fire for God. Alam niyo po, pag pinag-usapan natin ang fire, it's very symbolical. No? It's useful
or harmful. Pag pinag-usapan po natin ang fire, it's destructive or constructive. For thousands of years, man has mastered, or at least attempted to master, the useful resource of fire. Generating light and heat, fire has many uses and might provide more benefits to people today at any other point in history. However, when not controlled, fire can cause great destruction and injury. So it's either useful or harmful, constructive or destructive. Subalit sa umagang ito, ang pag-uusapan po natin yung positive side ng fire. Actually, in the book of Hebrews chapter 12, verse 28, ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Kasi dito, ang author ng book of Hebrews, kung ito man ay si Apostle Paul. Kasi debatable. May mga nagsasabi na ang human author ng book of Hebrews ay si Apostle Paul dahil yung construction ng letter ay similar sa mga letters na isinulat ni Apostle Paul. Kaya nga lamang, kapag kasi nagsulat ng letter or ng epistle, si Apostle Paul, inilalagay niya doon ang kanyang pangalan. Kaya lang dito sa book of Hebrews ay wala. Okay, pero yung construction, alam nila na ito ay sinulat ng isang Pharisees. Kaya kapag tinignan natin, ang letter na ito ay isinulat para sa mga Jewish people. Kaya siya ay book of Hebrews. At dito ay may sinasabi si Apostle Paul, kung siya man ang human author or kung sino man yung author ng book of Hebrews, na napakarami sa mundong ito na ginagalawan natin na temporary. Pwedeng mawasak, pwedeng matinag, pwedeng masira, pwedeng mag-give up. At ang sabi dito sa verse 28, therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken. Praise the Lord. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, mga kasama natin maging sa FB Live, piliin natin na maging bahagi. Huwag tayong gagawa ng mga desisyon or action na lalabas tayo sa will of God. Because you cannot separate the will of God and the kingdom of God. Because kingdom is the dominion of the king. Kingdom. Kaya hindi tayo pwedeng lumabas sa will ni God. His good, pleasing, and perfect will. At pag tayo, we are inside the will of God, we are in the kingdom of God. The kingdom of God is unshakable. Dito sa mundong ito na ginagalawan natin, may mga bagay na parang hindi matitinag, may mga bagay na parang unshakable. May mga relationship na ang feeling mo forever. Pero marirealize mo, napakaraming bagay sa mundong ito na ginagalawan natin temporary. But if you are part of the kingdom of God, you are inside the will of God, you are inside the kingdom of God, the kingdom of God is unshakable. Amen. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Jesucristo kay Peter sa Matthew chapter 16, when God used Peter, Simon Peter, na ideklara kung sino ang Panginoong Jesucristo, na siya ang Mesyas, ang sabi ni Jesus Christ, hindi yan ipinahayag sa iyo na mula sa katalinuhan ng tao, yan ay revelation ng Diyos Ama. And you are Peter, Petros, small rock or stone.
And on this rock, Petra, rock, big rock, I will build my church. And even the gates of Hades will not prevail against the church. The church, the kingdom of God, is unshakable. And if you are part of the kingdom of God, you are unmovable, you are unshakable, you are victorious. Sabihan mo nga ang iyong katabi, you are victorious. Kaya may mga kampo ng kadiliman, akala ni Satanas, siya ay makapangyarihan, siya ang pinakamakapangyarihan, at ganun din ang kanyang mga kampon deceived, akala nila ang kanilang Panginoon, si Satanas, ang pinakamakapangyarihan, pero ang pinakamakapangyarihan sa lahat ay ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. The Almighty God, El Shaddai, the God Almighty, the Creator of the heavens and the earth, the Lord of lords, the King of kings. He is the unmovable, unshakable God. He is the all-powerful God. Amen. Lahat ng nananampalataya pwede bang magbigay ng malakas na palakpak? Thank you, Lord! Kaya nga nung Sunday, lingid sa inyo, ay meron tayong na-encounter na mangkukulam. Ang Diyos ay mahabagin. Meron kasi tayong pinag-pray. Hindi ko nasasabihin kung sino. Habang pinagpe-pray siya, biglang may tumawa. Yun pala ay, siya ay kinukulam. At nung tinanong, ikaw ba ay mangkukulam? Tumatawa pa rin. Sabi niya, papatayin ko to. Yun ang kanyang sinasabi. Papatayin ko to, papatayin ko to. So sabi ko, anong relasyon mo dyan? Kilala mo ba tong taong ito? Sabi niya, classmate ko to dati. Elementary ba yun? High school? Elementary. Classmate ko to nung elementary. Nainggit ako sa kanya. Sabi niya, maganda kasi siya. Naks. Itinggiti ka naman, Sister Lani, ha? Maganda buhay niya, inggit ako sa kanya. Sabi ko, nasaan ka ba? Sabi niya, nasa London. Hindi, una sabi niya, wala ako dito, malayo ako. Sabi ko, alam mo, mahabagin si Lord. Kung ikaw ay magsisisi, hihingi ka ng tawad dito sa taong ito, hingi ka ng tawad kay Jesus Christ, tatanggapin mo si Jesus Christ as Lord and Savior, patatawarin ka ng Panginoon, palalayain ka niya. Gusto mo bang tanggapin si Jesus? Sabi niya, ayoko! Papatayin ko nga ito eh. Akala niya siya ay makapangyarihan. Sabi ko, bibigyan pa kita ng pagkakataon dahil si Lord ay mahabagin. Magsisi ka, humingi ka ng tawad dito sa taong ito, humingi ka ng tawad kay Jesus Christ sa lahat ng nagawa mong kasalanan, manampalataya ka, tanggapin mo siyang Panginoon at tanging tagapagligtas. Ayaw talaga. Ayaw ko nga eh, papatayin ko nga ito. Sabi ko sa kanya, sige, ipaparanas ko sa iyo ngayon ang kapangyarihan ng Panginoon. Alam niyo, nung naranasan niya yung kapangyarihan ng Panginoon, ang sabi niya, ayoko na, ayoko na. Sabi ko, tatanggapin mo na si Jesus? Oo. Siya ay sumunod sa panalangin. Nagsisi siya sa kanyang mga kasalanan, tinanggap niya si Jesus Christ as Lord and Savior. At ang sabi ko sa kanya, maghanap ka na diyan sa London ng Christian church na dadaluhan mo. At huwag ka nang babalik dito, huwag mo nang gagambalain itong taong ito. Sagot, sabi niya, opo. Isa pa, magpadala ka ng tithe sa Christ. Hindi ko po sinabi yan. At pinalaya natin yung taon, yung mangkukulam na yon. Ang Diyos na sinasamba natin, ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. All glory, all honor and worship belongs to our God. Amen. Kaya nga po tayo mga kapatid, maging sa mga kasama natin sa FB Live, kung kayo ay may mga mahal sa buhay,
Kayo ay may mga kapamilya, kaibigan, kapitbahay, nakararanas ng mga sakit na hindi maipaliwanag, nakararanas ng mga kababalaghan. Sabihan nyo sila, sa halip na sila ay magtungo sa mga albularyo, dalhin nila sa church. Dalhin nila sa Christ the Rock para maministeryohan natin, maipanalangin natin kasi ang Diyos na sinasamba sa Christ the Rock ay ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Diyos na mahabagin, Diyos na mapagmahal, Diyos na nagliligtas. Amen. Praise the Lord. Ang sabi dito, therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful. And so worship God. Kaya nga hindi po pwede na tayo ay umaawit lang, nandito lang tayo to perform our religious rites or rituals. Dapat nandito tayo kasi buong puso. We need to be on fire. Dapat tayo ay buong puso na sumasamba sa nag-iisa at tunay na Diyos. At alam nyo, purihin ng Panginoon, meron tayong worship team na hindi lang mga skillful, pero mga anointed. Amen. Nararamdaman nyo ba yung anointing pag tayo ay nagwo-worship? Ang nais natin ay hindi mga performers. Ang nais natin ay mga anointed worshipers. Upang ma-attract, mapapurihan ang ating Panginoon at mananatili, mararanasan natin ang kanyang presensya, ang kanyang pagsama. Amen? Ang sabi dito, and so worship God acceptably. Look at this, with reverence. Ang ibig sabihin niyan, holy fear. Dapat ma-develop sa atin ang banal na pagkatakot, ang pagrespeto, ang banal na pagkatakot sa ating Diyos. With reverence and awe, for our God is a consuming fire. Isipin ninyong ang sinasabi ng Biblia, consuming fire. Alam niyo ang Panginoon, pag kumilo sa buhay ng isang tao, mararanasan ng tao yung cleansing power ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng consuming fire. May kakayanan to filter yung mga contaminants, to purify. Yan ang ginagawa ng Panginoon. Kaya kapag ang isang tao, ang isang Kristiyano, napuspos ng Espiritu ng Panginoon, our God is a consuming fire, maaayos talaga ang buhay. Kanina, inaawit natin, our God is a holy, holy, holy God. At meron tayong bahagi, mga kapatid. Being on fire for God doesn't come automatically. You have to intentionally work at it. However, if you leave it up to chance, your fire will go out. Kaya kinakailangan natin na idisiplina ang mga sarili natin. Hindi ito yung buhay Kristiyano, hindi ito yung wala tayong gagawin. Alam nyo, may mga pagkakataon kasi sa buhay, lalo na ng mga Pilipino, maraming mga Pilipino naghahangad ng himala. Pero ang akala ng maraming mga Pilipino, ang himala ay darating kahit wala tayong ginagawa. Yung gusto lang natin, darating ang himala. Pero pag ganon ang ating mentalidad, walang himala. Meron tayong bahagi, meron tayong dapat gawin. And I want to share this morning 5 ways to be on fire for God, to experience the power of God, to experience miracles from God. Sino dito naniniwala? Ang Diyos ng mga himala noon, nabasa natin sa book of Genesis pa lang, Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Himala yun. At pagmula sa book of Genesis hanggang sa book of Malachi, hanggang sa New Testament, from the book of Matthew to the book of Revelation, napakaraming mga himala ang ginawa ng ating Panginoon. At siya ang Diyos ng himala magpahanggang ngayon. At ang ministeryo dapat ng church, dapat ito ay sinasamahan ng mga tanda, himala at kababalaghan. Amen!
Parang hindi mag-fit in. Hindi bagay na ang Diyos na sinasamba natin is the God of the supernatural, the God of the impossible, the Almighty God. Pagkatapos hindi tayo makakaranas ng mga himala mula sa ating Panginoon. So we need to be on fire for God. We need to be all out. We need to be full blast. Hindi tanggap ng Panginoon ang average Christianity. Hindi tanggap ng Diyos ang lukewarm Christianity. Dapat ang mga anak ng Diyos ay nag-iinit talaga. May kakaibang banal na pagkagigil. Tingnan mo yung katabi mo, inaangat na ba ng Panginoon ang level niyan? Alam nyo, maging ang apoy, may iba't ibang level. Kaya nga, si Haring Nebuchadnezzar, sabi ko sa apo ko, sino yan? Who is that? Is that Nebuchadnezzar? No, Nebuchadnezzar. Okay, Nebuchadnezzar. Alam nyo, nung nakita niya si Shadrach, Meshach, Abednego, hindi sila sumamba doon sa kanyang itinayong Diyos-Diyosan. Inutusan niya ang kanyang mga sundalo upang sila itapon doon sa fiery furnace. At sobrang galit ni Nebuchadnezzar kasi ayaw sumamba ni Shadrach, Meshach, Abednego doon sa Diyos-Diyosan. Ang sabi ni King Nebuchadnezzar, painitin yan ng 7 beses. Ang apoy pala, umiinit pa ng umiinit yan. Kaya maaaring yung katabi mo on fire, pero ang fire niyan kay God, nagle-level up ng nagle-level up. Hanggang doon sa point, nung 7 ulit na init, nung pugon, yung mga sundalong magtatapon kay Shadrach, Meshach, Abednego, nandun pa lang sila sa bunganga ng pugon, nagliyab na sila. Ganon ang nag-aapoy. Sobrang init sa Panginoon, lahat ng makatabi magliliyab. Sino dito nararamdaman mo na nag-aapoy ang iyong katabi? Amen. So ano po ang dapat natin gawin? Number 1, if we want to be on fire for God, number 1, be fully surrendered to Christ. Napakahalaga ng pagsuko. If you are not on fire for God, it is because you simply, look at this, it is because you simply added Christ to your life. Ginawa mo lang bahagi ang Diyos. May mga tao pa nga, maliit lang na bahagi ang Diyos sa kanyang buhay. Pagdating sa religion, yan, bahagi ang Diyos. Pero yung ibang bahagi ng buhay ko, yung mas malaking bahagi, hindi na yan, hindi na kasama si Lord. If you are not on fire for God, it is because you simply added Christ to your life rather than letting Christ become your life. If Jesus Christ is not the Lord of all, He is not Lord at all. This is a self-centered gospel rather than a Christ-centered gospel. If you are at the center of your life and are living for yourself, your dreams, your personal ambitions, wala kang pakialam sa purpose of God, sa plan of God, sa will of God, sa kingdom of God. Basta ikaw nabubuhay ka sa mundong ito, tutuparin mo ang ambisyon mo, ang mga pangarap mong personal para sa iyo. Kahit na yan ay contrary sa will of God. Sino dito, you are a seeker of God. You are a seeker of God's purpose, God's plan, God's will. Ang priority mo si Lord. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. At ang pangako ng Panginoon, and all of these things will be added unto you. All of these things will be given to you as well. If you are at the center of your life and are living for yourself, you will find it impossible
impossible. Sabihin na natin impossible. Kaya may mga tao at maging mga Kristiyano hindi on fire for God kasi ang priority nila ay hindi sila, ang priority nila ay sarili nila. Mga kapatid, ang pinag-uusapan natin ngayon, may mga pagkakataon parang ang hirap lunukin. Kaya lang nabubuhay tayo sa mundong ito, binigyan tayo ni Lord ng pagkakataon. Sino naniniwala our God is the creator author? Hindi upang gawin natin yung nais lang natin gawin. Merong layunin si Lord. Amen. At kung hindi si Lord, ang buhay natin, bahagi lang siya. It is impossible to be on fire for Jesus. You have to get off your throne and let Jesus sit on it. This year 2024, dapat gagawa ka ng decision and action na ang uupo sa sentro, sa trono ng mga buhay natin ay wala ng iba kung hindi si Jesus Christ. Sasaliksikin natin, Lord, ano bang kalooban mo? Ano bang plano mo sa akin? Magtatrabaho ako dito kasi alam ko, Lord, bahagi ito ng magandang plano mo. Amen. Ang sabi ni Apostle Paul sa Galatians chapter 2 verse 20, I had been crucified with Christ and I no longer live. But Christ lives in me. And the life I lived in the body, I live by faith on the Son of God who loved me and gave Himself for me. Grabe. Namatay na sa sarili. Hindi lang bahagi si Lord ng kanyang buhay, si Lord ang buhay niya. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, sana mamatay ka na sa lumang buhay. Sino dito sa gabing ito, sa umagang ito, willing ka na mamatay sa iyong lumang buhay? At gagawa ka ng desisyon, Lord, I surrender everything to you. I desire your will, your purpose upon my life. Alam nyo, sa Panginoon, iba. Pag ikaw sumuko, mananagumpay ka. Sa sanlibutan, pag ikaw ay sumuko, talo ka. Pero kay Lord, kapag ikaw ay sumuko, bibigyan ka ni Lord ng katagumpayan. Ang sabi ng James chapter 4 verse 7, the Passion Translation, so then, surrender to God. Stand up to the devil and resist him, and he will flee in agony. Alam nyo, tayo, full blast ang ating soul winning. At pag tayo, ang isang ministry na full blast sa soul winning, pumapasok tayo sa digmaan, yung tinatawag na spiritual warfare. Kasi hinahablot natin yung mga kaluluwa sa gates of Hades. At sino dito naniniwala hindi papayag ang dyablo na ganun-ganun lang? Amen. Pero alam nyo, mararanasan natin yung tagumpay, yung kapangyarihan ng Panginoon kapag tayo ay surrendered to God. Kung totally surrendered tayo kay God, naka-thumbs up si God sa atin, baback upan tayo ng Panginoon, sasamahan tayo ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ang authority ni Jesus Christ ay dadaloy sa atin. Tayong lahat ng mga anak ng Diyos, we are all ambassadors of Christ. So ang unang-una, number 1, you have to surrender everything to Jesus Christ. And I pray na lahat tayo, maging mga kasama natin via online, gagawa tayo ng decision, Lord, I surrender all. Number 2, focus on eternity. Eternity is the highest perspective we can have. Grabe, pagka nagkaroon tayo ng eternal perspective, everything else finds its place when we see things from eternity. If we do not live with eternity pressing into our priorities here on earth, then
will get easily distracted and caught up living for temporal things. Ang hahabol-habulin natin ay yung mga bagay na panandalian lang. Yung sinasabi ng pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundong ito, pinakamayaman na tao na nabuhay, si King Solomon. Ang sabi niya, meaningless. Sa kanyang isinulat sa Book of Ecclesiastes, ang sabi niya, meaningless, meaningless. Everything is meaningless. It's just like chasing after the wind. Kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng eternal perspective. When we live with heaven's priorities, it will cause us to get on fire for God. Pag ang perspective natin heavenly, una, totally surrendered to God, and then ang ating mindset, ang perspective natin ay eternal, heavenly, magiging on fire tayo for God. Ang sabi ni Apostle Paul, Colossians chapter 3, verse 1 and 2 sa kanyang liham, ang sabi dito, since then, you had been raised with Christ. When you made Jesus Christ your Lord and Savior, you had been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Verse 2, set your minds on things above, not on earthly things. Huwag nating habulin ng habulin, maghabol ng maghabol sa sanlibutan ito. Pero kung hahabulin natin, if we are God seeker, if we are God chaser, then the blessings will chase you. The blessings will even overtake you. Amen. Kung kaya't kapag alam natin ang ating priority, ang ating perspective, ang mindset natin ay heavenly. Kahit nakararanas tayo ng mga problema, alam natin ang mga problema, ang mga pagsubok ay panandalian lang. Sino dito nakakaranas ka ng matitinding mga challenges sa pagkakataong ito? Mas matindi ka sa mga pagsubok. Because you are eternal. Ang pagsubok sa mundong ito, kung yan ay mananatili man sa mundong hanggang dito lang yan, it will not outlast you. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 4, verse 17 and 18, for our light and momentary troubles, biruin mo yan, pag tama ang perspective, ang tingin mo kahit na gaano kabigat, kalaki ang problema, magaang yan. Kung ikukumpara sa ipapahayag ng Diyos sa atin. For our light and momentary troubles are achieving for us. Look at this. An eternal glory that far outweighs them all. Hindi mo maihahambing. Sino dito pag ikaw nagbabasa ka ng Bible, ini-imagine mo kung ano yung sinasabi ng Biblia sa pamamagitan ng pananampalataya because faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Nakikita mo, na-imagine mo na pagka nireveal na ng Panginoon yung kanyang glory sa eternity, mapapawaw tayo. Lord, ito ba ang inihanda mo sa amin? Grabe naman, Lord. Amen. Kaya palang sabi ng Panginoon, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived, what God has prepared for those who love Him. Lahat ng nagmamahal sa Panginoon, pwede bang pumalakpak ng malakas na palakpak? Hallelujah! Ang sabi ng verse 18, so we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Minsan, naaagaw ng mundong ito ng mga material na bagay, ng karangyaan ng mundong ito ang ating atensyon. At may mga pagkakataon, ang tao will tend to compromise at masahabulin yung mga bagay sa mundong ito kesa sa Panginoon. Pero pag tama ang perspective mo, alam mo, temporary lang ang mga bagay na ito, I will seek and chase the giver than the gift.
At ang Panginoon natin is the rewarder. Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon, hindi ka lalamangan ng Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos ng pagpapala. Amen. Philippians chapter 3 verse 20, but our citizenship is in heaven. And we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who by the power that enables Him to bring everything under His control, will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. Ang mundong ito ay pansamantala lamang. Ang citizenship talaga natin ay hindi sa mundong ito. Kung ikaw Filipino citizen, temporary lang yan. Kung ikaw senior citizen, temporary lang yan. Kasi merong nakahandang glorious body. Amen. Kaya nga pagdating doon sa eternity, may naghihintay sa atin na isang katawan, glorious body na inilaan ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Napakabuti ng ating Panginoon. Sabihin nga natin, thank you, Lord. When a Christian realizes his citizenship is in heaven, he begins acting as a responsible citizen of earth. He invests wisely in relationships because he knows they're eternal. His conversations, goals, and motives become pure and honest because he realizes this will have a bearing on everlasting reward. Pwedeng makalusot sa tao, hindi ma-appreciate ng tao, hindi makita ng tao, nakagawa ng mali, hindi nahuli ng tao, pero walang maitatago sa ating Panginoon. God cannot be mocked. Amen. He gives generously of time, money, and talent because He's laying up treasures for eternity. Kapag ang perspective mo eternal, pag ang perspective mo heavenly, ipagagamit mo talaga sa Panginoon, your skills, your talents, your time, your money, i-offer mo kay God. Kaya nga dapat wag tayong papayag sa church, hindi dinesign ni Lord na ang mga anak niya ay mga taga-upo. Dinesign tayo ng Panginoon na ang mga talento natin, ipapagamit natin kay Lord. Amen? Tanungin mo nga ang katabi mo, kapatid, ano ba ang kakayanan mo? Ipapagamit natin yan kay Lord, dapat. Nakita ko meron ditong nagsasayaw na dalawang naggagandahang dilag. Kung kayo ay may talento sa pagsayaw, samahan nyo sila. Amen. Alam nyo, mga talents at skill ay nade-develop. Carol, nade-develop yan. Meron kang inclination sa music, or kapag ka ngumiti ka ay kabigha-bighani, tignan mo nga yung katabi mo yung ngiti. Abay, pwedeng usher. Para pagparating pa lang, yung mga dumadalo dito, makita pa lang ang ngiti mo, ay parang nalaglag na lahat ng problema. Yan ang taong may tamang perspective. Something eternal, something heavenly. And then, he spreads the good news of Christ because he longs to fill heaven's ranks with his friends and neighbors. Alam niyang may eternity. Hindi siya papayag na ang kanyang pamilya, ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang mga kaibigan, kung talagang sinasabi niyang mahal niya sila, hindi siya papayag ng mga taong ito ay hindi makarinig ng mensahe ng mabuting balita. All this serves the pilgrim well, not only in heaven but on earth, for it serves everyone around him. This is according to Joni Eareckson Tada. Napakaganda
na magkaroon tayo ng tamang pananaw, heavenly, eternal perspective. So number one, we need to be totally surrendered to Christ and to have the right perspective. Number three, you need to find your purpose. If you want to be on fire for God, dapat ay natagpuan mo, alam mo kung ano ang layunin ng Panginoon sa buhay mo. With no purpose, your life becomes aimless with no reason to be on fire. But when you find and follow your God-given purpose, it will stir up a fire in you. Alam mo kung bakit ka naririto. Alam mo kung bakit ka pinahintulutan ng Diyos na mabuhay sa kapanahonang ito. Magbibigay ito ng ibang apoy sa iyong buhay. Our mission is the fulfillment of world evangelization. And our purpose is to find out how we fit into that and fulfill it with our calling. My calling is to pastor, to oversee Christ the Rock family. Amen. Pero hindi lahat ay tinawag na maging pastor. May mga tinatawag ang Panginoon to shepherd His people. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid! Sige, sabihan mo, kapatid! Baka ikaw ay tinatawag ng Panginoong magpastor. Pero hindi lahat ay tatawaging magpastor, may mga tatawagin ng Panginoon upang gamitin niya to finance the advancement of the kingdom. May mga bibigyan ng Panginoon ng anointing ng Deuteronomy chapter 8 verse 18 nang ang sabi ng Panginoon sa mga Israelita, remember the Lord your God. Napakagandang principle. Huwag nating kakalimutan ng Panginoon. Amen? Kasi may mga tao, ang mga Israelita, pag sila ay pumasok na doon sa lupang pangako, baka makalimutan nila si Lord. Pag maganda ng buhay, pag pinagpala na sila, kaya ang sabi ng Panginoon, remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Napakarami nilang nakuha sa promised land. Hindi nila pinaghirapan. Ang Panginoon nagbibigay sa atin ng anointing. Lalong-lalo na sa modernong panahon na ito, ang nais ng Panginoon, managana ka upang ikaw ay gamitin ng Panginoon to finance the advancement of the kingdom. May mga kausap ba ako dito na i-anoint ng Panginoon, kakaibang kapangyarihan, kakaibang kakayanan to produce wealth. Kung ikaw ay nananampalataya, bibigyan ka ng Panginoon ng anointing to produce wealth. Pwede ka bang pumalakpak ng malakas na palakpak? Subalit tayong lahat ay tinawag ng Panginoon to win souls and to make disciples. When you get connected with your higher purpose, it's easier to get on fire for God. Alam mo yung layunin mo. Amen. Hindi aimless. Alam mo kung bakit ka narito, on fire ka. Kung alam mo na ikaw ay tinawag ng Panginoon to pastor His church, His sheep, alam mo yan, gagawin mo yan with passion. Kung alam mo na gagamitin ka ng Panginoon to finance the advancement of the kingdom, nararamdaman mo may iba akong anointing. Baka yung iba sa inyo hindi pa nararamdaman yung anointing niya to produce wealth kasi minumold ka ng Panginoon na maging matapat. Kasi ang napapagkatiwalaan sa maliliit, pagkikatiwalaan ni Lord sa mas malalaki. If you can be trusted with very little, the Lord will entrust to you bigger things. Kaya hindi mo pa maramdaman yung anointing, but the moment matutunan mong maging good steward, good manager, faithful steward, pagkakatiwalaan ka na ng Panginoon ng mga malalaking mga pagpapala sa buhay mo. Can I have your amen? Kaya kailangan alam natin
ang purpose natin. Philippians chapter 2 verse 12, therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation. Salvation is not by work. Hindi sinabi niyan, work for your salvation. Ang sabi niyan, work out your salvation. Ibig sabihin, dapat tayo, dahil binigyan tayo ng kaligtasan, dapat patuloy na lumalago tayo sa kaligtasan na binigay ni Lord. Hindi pwedeng magtatampisaw sa kasalanan. Kasi hindi yan ang nais ng Panginoon. Amen! Magiging open door yan sa dyablo. Sabihan mo nga ngayong katabi, kapatid, huwag kang magbubukas ng pintuan para sa dyablo. Continue to work out your salvation with fear and trembling. Dapat ganun tayo kaseryoso sa Christian life natin. Amen! For it is God who works in you to will and to act according to His what? Good purpose. Napakahalaga ng layunin ng Panginoon. Number 4, second to the last. If you want to be on fire for God, you need to have fellowship with fired up people. Kaya napakahalaga na pinipili mo ang palagi mong sa sinasamahan, pinakikinggan, kakwentuhan, because those people will influence you. Surround yourself with other people who are on fire for God. Fire is contagious. Alam natin ito. It spreads. Amen. What you have to do is to get around people who are on fire for God and they will fire you up. Kaya nga dapat hindi tayo lumiliban sa mga small groups natin, covenant groups natin. Kapag may mga equipping tayo, see to it na nandun ka, mamaya meron tayong equipping, special training, how to lead a Bible study group. At ako naniniwala, pag magkakasama tayo na on fire for God, mayroong kakaibang banal na pagkagigil na magkaroon ng katuparan ng pinagagawa sa atin ng Panginoon, hindi tayo mapipigil kapag ikaw may banal na panggigigil. At may influensyahan natin ang bawat isa. Ang sabi ng Proverbs chapter 27 verse 17, as iron sharpens iron, so one man sharpens another. Ayaw ng Panginoon na lukewarm tayo. Kaya kapag nakakita kayo, naramdaman nyo ang isang kapatiran o ang isang tao, lukewarm, influensyahan nyo. Pero kapag nararamdaman ninyo, parang masinihila ako ng lukewarmness nito, medyo didistansya ka sa tao na yan kasi ayaw ni Lord ng lukewarm. Sabi ng Revelation chapter 3 verse 15 to 16, I know your deeds, that you are neither hot nor cold. I wish you are either one or the other. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Ayaw ni Lord sa maligabgam. Ang nais ng Panginoon, ang kanyang mga anak, full blast, on fire, all out. Amen. Pinakahuli, number 5, ways to be on fire for God, you need to be filled with the Holy Spirit. Another way to being on fire for Jesus is to be baptized with the Holy Spirit. He will fill us with His power and with His fire. Kaya ang sabi ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 19, be joyful always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Do not put out the Spirit's fire. Dapat yung apoy na inilagay ng Panginoon sa atin, hindi yan mamatay. We need, pag sinabing be filled with the Holy Spirit, ano to? Tuloy-tuloy. Hindi to one-time event. Na nung nakakilala ka sa Panginoon, napuspos ka ng presensya ng Panginoon, tapos na, hindi. Dapat everyday, consistent.
Kaya alam nyo, nung si John the Baptist ay nakita si Jesus Christ, ang sabi niya dun sa kanyang mga tagasunod, sa Matthew chapter 3 verse 11, I baptize you with water for repentance, but after me will come one who is more powerful than I, whose sandals I am not fit to carry. Look at this, He will baptize you with the Holy Spirit and with what? With fire. Ganun pala pag tayo pinuspos ng Espiritu ng Diyos, hindi lang yung kanyang presensya, pero mararamdaman natin yung apoy ng Diyos. Mag-aapoy tayo para kay Lord. But you must be willing to be filled with the Holy Spirit. At ito ang naranasan ng mga disciples sa Acts chapter 2. Ang sabi ng verse 1, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. Verse 3, inopen ng Panginoon yung kanilang mga mata. Tumingin ka sa paligid. Sa spirit, wala kang nakikita. Ang nakikita natin yung physical kasi yun yung kayang gawin ng mga senses natin. Nung sense of sight. Pero dito, ang mga disciples, binigyan ng pagkakataon, the Lord opened their eyes, at ang sabi dito, they saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. Lahat sila. Alam nyo ba, ang Panginoon may apoy na nakalaan para sa iyo? Kung bibigyan ng Panginoon tayo ng pagkakataon, makita natin, sa pamamagitan ng spiritual, marirealize natin, lahat pala tayo, merong apoy nakalaan para sa atin. But are you willing to receive it? Ang nangyari dito, pagdating ng verse 4, all of them. Sabihin nga natin, all of them. One more, sabihin natin, all of them. And I pray na tayong lahat ng naririto at maging sa mga kasama natin via online, ang kapangyarihan ng Panginoon, ang pag-abot ng Diyos ay hindi nalilimitahan ng distansya. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Alam niyo ang nangyari? Napuspos sila ng presensya ng Panginoon, ng Holy Spirit, at nanahan sa kanila ang apoy ng Diyos. At kapag binasa natin ang Book of Acts, ito yung naging simula where the disciples turned the world upside down. And I believe sa umagang ito, ang nais ng Panginoon, tayong lahat maging on fire para sa Kanya. And the Lord will use us to turn our world upside down and to turn the whole world upside down. Let's close our eyes. At maging sa mga kasama natin sa online, let us just close our eyes. And let us allow the Holy Spirit of God to minister to us. Ako ay nananampalataya sa umagang ito na may mga apoy ang banal na Espiritu na nakalaan para sa bawat isa sa atin. Sino dito ang nakahandang tumanggap ng kapuspusan ng presensya ng Panginoon? Sino dito sa umagang ito ang nakahandang tumanggap ng kapangyarihan ng dunamis power, nakahandang tumanggap ng apoy nagmumula sa Panginoon? Just close your eyes. The Holy Spirit is doing something. Alam ng Panginoon ang panalangin ng iyong puso, ang laman ng iyong isipan, the desire of your heart. And if the desire of your heart is to fulfill the purpose of God, nais mong magamit ka mightily, full blast. If you are that person, just raise your hand as a gesture, telling God, Lord, fill me. At pwede mo ba itong ipanalangin? Napuspusin ka sa umagang ito ng presensya ng Panginoon, ng kanyang dunamis power, ng Holy Spirit and fire.
Holy Spirit and fire. And then I will pray, oh God, hallelujah, Jesus Christ, the baptizer of the Holy Spirit, I pray right now, baptize your people, fill your people now in the name of Jesus Christ. I want you to receive. I want you to receive by faith. Receive the presence of God. Receive the infilling of the Holy Spirit. Receive the tongue of fire intended for you. Be on fire for God now. Be on fire for God now. Be on fire for God now. Receive it. Thank you, Lord. God is doing something. The Lord is cleansing you. Maybe you are here right now and you need to be cleansed. Nais ng Panginoon linisin ka. Our God is a consuming fire. He wants to purify you from all contaminants. Sa lahat ng dumi ng kasalanan, if you are that person right now, I want you to come to the Lord. Magpalinis ka kay Lord sa mga pagkakataong ito. Lilinisin ka ng Panginoon. Narito si Lord not to condemn you, but to purify you, to cleanse you, to restore you. Magpalinis ka kay Lord. God is doing something. He is restoring you. Inaayos ka ng Panginoon. At may mga nandito ngayon, pinapakapal ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang anointing sa buhay mo. I want you to believe and I want you to receive it. Receive it right now by faith. Hallelujah. And I pray that all of us will be used by God mightily, full blast. And we will turn this world upside down. The Lord will use us for the fulfillment of world evangelization. Ang pangako ng Panginoon before we end, Jesus said to His disciples, you shall receive power, you shall receive dunamis when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, and the ends of the earth. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Thank you. Thank you for your presence. Thank you for your Holy Spirit. And thank you for the fire. Hallelujah. Continue to fill us. May you overflow in our lives. We worship you alone. In Jesus Christ's mighty name. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Pwede ba isigaw natin? Hallelujah!